Mga kapuso, hindi lang isa kundi 3 beses nabangga ang isang tricycle sa Capiz. Wasak ang tricycle na may pasaherong mag-asawa kasama ang 4 na taong gulang nilang anak. Ang nahulikam na insidente sa pagsaksi ni Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Pasado 8:00 ng umaga kanina, bumibiyahe sa Pontevedra, Capiz ang tricycle na ito na matumbok ng isang SUV. Napunda sa kabilang linya ang tricycle hanggang sa bumangga ang tricycle sa isa pang SUV at sa isang pick-up. Ayon sa Pontevedra Police, isinugod sa ospital ang driver ng tricycle at 3 pasahero niya na magkakaanak. Kabilang dito ang batang 4 na taong gulang. Driver outpatient pa siya, pero ang iyang mga pasahero, ngayon isa ka pamilya, mag-asawa, kat may anak sila isa ka 4 years old nga bata, indalain niya siya sa aton na rescue sa Pailan hospital, pero later ning transfer sa Rojas City na hospital. Nasa kusuriya ng mga pulis ang mga driver na nakabangga sa tricycle. Base sa payag ng driver ng SUV na unang bumangga rito, hindi niya napansin agad na may tricycle sa kanyang harapan. Yung statement sa atong nag-investigator, wala man other reason, kundi purely accidental lang kitang matap. Pa-U-turn ng kotse ito sa Kabangkalan City sa Negros Occidental. Nang biglang bumangga ang isang motorsiklo. Patay ang 16 anyos na rider at sugatan ang kanyang angkas na 23 anyos, ayon sa mga pulis. Nagkaareglo na ang mga kaanak ng mga biktima at driver ng kotse na wala pang pahayag. Ako sa Eileen Pedreso ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Pinuri ang isang pulis sa ipinakita niya lakas ng loob nang makipagbuno sa lalaking suspect sa pang-hold up sa Muntinlupa. At sa video kita kung paano tinutukan ng baril ng suspect ang pulis. Saksi si Jamie Santos. Sa isang footbridge sa Muntinlupa na videohan ang pakikipagbuno ng isang lalaki sa isang pulis. Bumunot pa ng baril ang lalaki at itinutok sa pulis. Ang pulis na nasa video, si Police Staff Sergeant Lloyd Francisco. Rumeresponde siya noon at 2 pang kasamahan sa isang 911 hotline report. Nagkataon lang po na doon kami, may tawag, at the same time po, mayroon pa pong lumapit na tao na siya may hold up. Marami rin hold up, mag-iingat, may baril. Base po sa salaysay ng biktima, nung magbabaan lahat ng sakay ng jeep sa tapat po ng isang gasolinahan sa East Service Road, Barangay Sucat, Muntinlupa City, ay biglang sumakay sa jeep ang suspect at agad nagdeklara ng hold up habang nakatutok po sa biktima yung baril. Nakuha po sa victim yung kanyang cellphone at wallet. Si Francisco raw ang naunang dumating sa lugar. Doon may nakapagsabi raw sa kanya ng kinaroroonan ng suspect at nang magtagpo raw sila, bigla na raw bumunot ng baril ang suspect at tinutukan si Francisco. Ngayon, yung kasama ko po na isip ko, sana dyan po, siya naman po nagko-confirm sa akin, ayan na, huwag kang lumikit kasi may baril. Pero naagaw ni Francisco ang baril at sa gitna ng pagbubuno nila, aksidenteng pumutok ang baril at tinamaan ng suspect. Split seconds lang po, napakabilis po para decision na ngayon eh. Wala nang isipin, kumbaga muscle na po, reflexes na po. Talaga yun. Nagiging isip po ng mabaril. Isang bystander ang lumapit para tumulong na patigilin ang suspect hanggang dumating na rin ang mga kabaro ni Francisco. Hanggang sa Korea na nakikita naman sa video talagang sinasabi ko sa kanya na dumapa, sumuko, huwag nang manglaban. Ayaw ko talaga. Ang suspect wala pang pahayag habang binabantayan ng pulisya sa ospital. Sasampahan ng suspect ng patong-patong na reklamo, kabilang ang robbery, direct assault sa mga pulis at illegal possession ng isang caliber .45 handgun. Batay po sa report, nagtamo ng tama ng bala sa leeg ang suspect at agad siyang dinala sa ospital ng Muntinlupa. Ang nag-viral na video, malaking tulong din daw para may kalinawan sa mga nangyari. Maraming salamat po sa consistency natin na gumawa ng video dahil napakalaking tulong po sa akin ng video na yon. Ito lang kung wala pong video ay mahirapan po akong paliwanag. Pinuri ng Muntinlupa Police ang agarang pagresponde at lakas ng loob ni Francisco at 2 niyang kabaro na sina Police Master Sergeant Alvin Cordero at Patrolman John D. Macaraeg. Mabutit maagap din po at malakas ang loob ng ating pulis na rumisponde. So, bali 3 po yung pulis natin nandun. Nauna lang po yung si Francisco Lloyd, si PSSG Francisco Lloyd.
Sina Francisco, Cordero at Macaraeg, ipinatawag na ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa at ng mga opisyal ng Philippine National Police para kilalanin ang kanilang katapangan. Para kay Francisco, ginawa lang niya ang kanyang tungkulin. Ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Isang lalaki na lang ang hinahanap sa 4 na kabataang taga Bulacan at Caloocan na inanod ng ilog nitong Lunes. Ang 3 bangkay na ng matagpuan. Saksi, si Oscar Oida. Bandang alas 5:30 kahapon nang makita ang isang bangkay ng lalaki sa may mababaw na bahagi ng ilog sa Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. Pinagtulungan ng matauhan ng San Jose del Monte CDRRMO na mayakyat ang bangkay. Habang naglalakad po kami, may sumisigaw na po na nandun na daw po sa gilid ng ilog yung bangkay. Kaya ang ginawa po namin, nilangoy pa po namin sa kabilang side yung bangkay po. Pagdating po doon, nakita na po namin yung bangkay. Ang bangkay, kinilalang sa 17 anyos na si John Norbert Nipay. Isa sa 4 na kabataang inanod mula sa iba't ibang bahagi ng ilog sa Bulacan at Caloocan nitong Lunes. Natukoy ang biktima dahil sa suot niyang bracelet. Kinumpirma rin ng magulang ni John Norbert na sa anak nga nila ang bangkay. Sakto naman po yung bangkay na nakita natin. Meron din pong suot talaga na bracelet na itim na mayroon po sa covers. So yun po, na-confirm naman po nung magulang na anak po nila yung bangkay. Talagang emotional din naman po talaga. Kasama din po yung mga kaibigan na doon din po. Sobrang emotional din po. Inimbitahan sa Santa Maria Municipal Police Station ang magulang ni John Norbert para sa opisyal na ulat. Sinusubukan pa namin silang hingan ng pahayag. Kalunos-lunos din ang kalagayan ng 2 pang hinahanap na binatilyo nang matagpuan ang kanilang bangkay sa barangay Nagbalon, Marilao, Bulacan, pasado alas 7 kaninang umaga. 15 kilometers ang layo nito mula sa lugar kung saan sila huling nakita. Ituro sa kanila daw ng mangingisda na merong nakalutang doon. Kaya nakuha nila. Wala, bloated na siya. Kinilala ang 2 na sina Ron Jean Justin Alceso na taga-barangay Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. At Ryzen Carl de los Reyes na mula naman sa Bagong Silang, Caloocan City. Kapwa 13 anyos ang 2 biktima. Ayoko makita yung yung kalagayan niya. Lalo yung nakita ko yung palatandaan na gusto kong expect. Kasi kanina hindi ko pa siya kiniklaim na akin. Ayoko pa kasi nag-hope pa ako. Naligtas pa siya. Lalo na may isa pang bata na hindi nakikita. Kwento ng ina ni Ron Jean, kagagaling lang daw nilang pamilya mula sa isang masayang bakasyon sa Tacloban. Hindi niya raw akalain na trahedya ang sasapitin ng kanyang anak pag uwi nila. Bigla nga siyang sinundo ng classmate niya na hindi namin akalain na doon sila pupunta sa ilog. Oo na, yun nga na bakit nga wala nagsabi na tumaas ang level ng tubig, na wala man lang nagsaway. Dapat may nagbantay po doon. Tanghali pa lang ng Agis nagpapaikot na tayo ng mga tanod at nakamonitor ako dyan. Mahaba lang kasi masyado yung aming area. No? Nasa mga 2 to 3 kilometer yung ilog namin. Nasakop hindi naman lahat hindi naman kaya lahat bantayan ng mga tanod at all time. Nagpaabot na ng pakikiramay at paunang tulong ang San Jose del Monte LGU sa mga pamilya ng mga biktimang taga roon sa kanilang lugar. Patuloy naman ang paghahanap sa isa pa na si Mark Ivan Herona na taga Caloocan. Paalala na makinaukulan sa publiko. Kapag kaalam ninyo na mataas ang level ng tubig sa kailugan, wag na po tayong maligo. Wag niyong isapalaran ng inyong buhay sa panandaliang kaligayahan na idudulot ng paliligo sa dagat, panghuhuli ng isda. Kasi maaaring maging kapalit nito ang buhay ng bawat isa. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Dumaing po ang ilang estudyante at magulang dahil magtatanghali na nagsuspende ng klase sa ilang bahagi po ng Metro Manila. Saksi, si Marie Zumad. Matapos ang ilang araw na suspensyon ng klase, nag-face-to-face classes ng muli ang mga estudyante kanina. Pero dahil sa patuloy na pag-uulan dulot ng habagat, sinuspindi ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang panghapong klase bago mag-alas 12 ng tanghali at pinauwi ng mas maaga ang mga pang-umagang klase. May mga estudyante at mga nanunundong magulang ang nagreklamo dahil late na raw ang announcement. Magdamag na nga yung ulan kagabi,
Nag-expect na kami na umaga may suspension na pero wala, hindi nagsuspend. Sana po nagsuspend na po sila ng maaga para hindi na rin po kami naabala kasi may gawain rin naman po sa bahay kung papauwiin din po. Gumastos po kami ng pamasahe po. Makakapagod din po kasi pag pumasok ng umaga, tas isususpend din po nila ng hapon. Baka magkasakit yung mga bata kasi hindi maambon, maulan. Dapat maga sila nagsuspend kasi nag-uulan na, dapat din nila pinapasok yung mga bata. Ang mas inaalala raw ng iba, ang posibleng epekto ng panay-panay na class suspension. Na atrasado na yung mga lessons nila. Medyo nagiging putol-putol po kasi po yung learning hindi po kami natututo. Kahit po nagbibigay pa po sila ng mga work. Malungkot po kasi po hindi po kami makakapag-aral. Tsaka lagi na lang po walang pasok. Hinihingan pa namin ng pahayag ang iba't ibang lokal na pamahalaan. Pero si San Juan Mayor Francis Zamora, ang Metro Manila Council President, humingi ng pangunawa. Hindi pa naman daw kasi umuulan nung umaga. Ang katotohanan po niya, napakahirap po talaga mag-desisyon pagdating po sa mga suspension. Because one, we also just rely on forecast. At hindi naman po lahat ng forecast ay tama din. Sa mga pagkakataon naman daw na nasalanta ng husto ang mga paaralan ng mga kalamidad, sinabi ni DepEd Secretary Sonny Angara na may tinatapos na silang panuntunan para malinaw kung kailan sususpendihin at manunumbalik ang klase. Actually, for finalization na yun halos planchado na yun. I-approve na lang ni Presidente yun. We're trying to introduce some more localized para tulad ng ginagawa sa Pasig, hindi lang si Mayor nagsususpend. Tinatanong niya yung mga eskwelahan kung kailangan bang mag-suspend dun sa area nila. So, mas granular siya, mas localized yung suspension. Base sa DepEd order na inilabas nitong Hunyo, may 4 na level na sinusunod sa pagpapasya kung isususpindi ang klase tuwing may emergency, sakuna, bagyo o simpleng pag-ulan. Ginagamit din ang order na ito kahit walang storm signals pero may mga malakas na pag-ulan. High o green level kapag walang bagyo, heavy rainfall at baha. Tuloy ang pasok sa eskwela. Sunod ang hinay o yellow. Kapag may yellow rainfall warning at posible ang pagbaha, pwedeng mag-transition sa distance learning. Hinga o orange level kapag may orange warning na pag-ulan at nasa critical level ang pagbaha. Dito magkakaroon ng distance learning o mga alternatibo sa pagkatuto. Hinto o red kapag naka-red warning na at kailangang itigil muna ang pag-aaral. Ang mga heavy rainfall warning na inilalabas ng Pag-asa kadalasan nagtatagal hanggang 3 oras, maliban na lang kung magkakaroon ng kasunod na babala sa parehong lugar. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Inusisa po sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa hindi umunong pagbabayad ng kuryente ng ilang politiko na nagmamay-ari ng electric cooperative. Ayon po sa National Electrification Administration, ang konsumo nila na ipapasa umano sa mga consumer. Saksi, si Ian Crew. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. We, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Immediate o agad-agad na pagtanggal sa system loss at value-added tax o VAT nito ang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero 17 araw matapos siyang banggitin sa State of the Nation Address o SONA, tinatanong pa rin sa Energy Regulatory Commission kung kaya talagang tanggalin ang system loss sa kuryente. Pareho pa rin ang sagot ng ERC, kayang hadlangan ng non-technical losses tulad ng pagnanakaw sa kuryente, meter tampering o error sa bills. Is it viable? Is it really feasible? Yes, Mr. Chair. If we will further adjust the allowable cap for the non-technical system loss, they will be able to comply. Kinakausap na umano ng ERC ang Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay niyan. We have released the other day a draft resolution on the classification or characterization of the system loss charge as a government-mandated pass-through charge. Pero maliit na porsyento lang ng system loss ang non-technical. 3% lang kung kuryente mula sa electric cooperatives ang pag-uusapan ayon sa National Electrification Administration o NEA.
Kaya sabi ng isang resource person, dapat alisin din ang technical losses o kuryenteng natural na nawawala habang dumadaan sa mga kable. I don't believe that technical systems loss is merely physics. I think that's a dangerous idea because that will also reward inefficiency. Sa NEA naman na usisa ang umano'y mga electric cooperative na pag-aari ng mga politiko. Sabi ng NEA, ilan sa kanila ang hindi nagbabayad ng kuryente kaya ang konsumo nila ay kasama sa naipapasa sa consumers. Ang aking direktiba sa kanila, putulan ninyo. And may mga politiko kong pinutulan namin, natatawag ko sa akin, nagbabayad naman. So yung mga episode na ganyan ay nabawasan na po. Ang Department of Energy, National Electrification Administration at iba pang stakeholders ang pag-amyenda sa anti-pilferage law ang isinulong sa pagdinig. Sa ganitong paraan daw, mas madaling mapapanagot ang mga nagnanakaw ng kuryente. Kabilang sa pagbabago ay dagdagan ng nasa batas na pwedeng tanggaping ebidensya para mahabol ang mga nagnanakaw ng kuryente. Our request to the body is for the revision of the anti-pilferage law where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Tinatayang tatagal ng 6 na buwan ang gagawing rehabilitasyon sa malubak na Maysan Road sa Valenzuela. Ayon po yan sa lokal na pamahalaan. At kasabay po nito ang pagkumpuni sa mga lubak sa MacArthur Highway. Saksi, si Gabriel Gonzalez. Matagal ng kalbaryo para sa mga motorista ang malalaking lubak sa Maysan Road sa Valenzuela. Isa ito sa mga pangunahing daan ng mga galing MacArthur Highway at patungong NLEX. Lalo pang lumala ang mga lubak kasunod ng mga pag-ulang dulot ng habagat. Asal siya, laging lubak-lubak. Nakakainis. Dumaan dito lagi. Ilang lubak ang tinapalan muna ng pato para mapadali ang biyahe ng mga motorista. At simula August 15, sisimula na ang rehabilitasyon sa kalsada na tinatayang tatagal ng 6 na buwan. Ang gagawin po natin, i-divert na rin ho natin ang mga major trucks dito, no? So hindi na natin papadaanin sa Maysan Road except yung mga may negosyo dito along Maysan Road at i-divert natin sila sa NLEX. Para hindi maabala ang pagkukumpuni, hindi pa dadaanin ang mga truck sa Maysan Road mula 6 a.m. hanggang 10 p.m. Lunes hanggang Sabado. I-extend na natin yung truck ban natin. Dati may window pa yan ng ilang oras sa gitna. So ngayon, straight 16 hours, papagbawalan na po natin yung mga truck. 81 million pesos ang inilaan para sa Phase 1 ng proyekto para sa 1.5 kilometrong kalsada. Itong Maysan Road, matagal nang rinireklamo ng mga taga Valenzuela to. Gagawin na natin to and gagawin na natin ng tama at maayos. Hindi lang sa Maysan Road ang matinding lubak sa kahabaan ng kalsadang nagkokonekta sa MacArthur Highway at NLEX. Sa kadugtong nitong Paso de Blas Road na malapit sa NLEX, kapansin-pansin din ang malalaking lubak. Kaya dahan-dahan ang biyahe ng mga motorista, lalo't maulan. Bukod pa yan sa mga lubak sa MacArthur Highway, nakukumpunihin din kasabay ng mga lubak sa Maysan. Pero ang mga ganitong pagkukumpuni, nababaliwala kapag bumabaha. Kailangan talaga tuloy-tuloy yung kontrabaha natin para yung tubig kahit na magbumaha, hindi kaagad bababa at hindi tumatagal. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi.